Sa mismong araw na itinapon siya ng asawa para sa kabit, pinili ni Isabela Reyes na manahimik, ngunit hindi umatras. Sa isang iglap, hinubad niya ang maskara ng karaniwang may bahay at ibinunyag ang katotohanang siya ang tunay na may-ari ng Reyes Prime Holdings. Ano ang mangyayari kapag ang babaeng tinapakan ay siya palang may hawak ng kapalaran nilang lahat? Pirmahan mo na to, Isabela. Tapusin na natin. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng hangin na nagmumula sa air conditioner ng kanilang malawak na sala. Para itong patalim na walang babalang itinarak sa dibdib ni Bella, at sa isang iglap, ang lahat sa paligid niya ay tila bumagal. Ang marangyang Vacheron Constantine na orasan sa dingding, ang mahinang ugong ng chandelier na gawa sa kristal, ang sarili niyang paghinga. Lahat ay huminto. Isang makapal na folder ang padabog na inilapag ni Rafael sa ibabaw ng mamahaling coffee table na gawa sa kahoy na narra. Sa loob niyon, alam ni Bella, ay naroon ang mga salitang tatapos sa 10 taon nilang pagsasama. Annulment petition. Rafael, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Kahit pa malinaw na sa kanya ang lahat, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Isang tunog na kinamuhian niya sa sarili. Hindi siya tiningnan ni Rafael. Ang mga mata nito'y nakapokus sa pag-aayos ng kwelyo ng kanyang mamahaling damit. Tila mas mahalaga pa yon kaysa sa babaeng kaharap niya. Simple lang, Isabela, ayoko na. Nakakasawa na. Gusto ko nang maging malaya. Bawat salita ay dagdag na kirot. Ganoon lang ba kadali yon? Isang dekada, Rafael. Itatapon mo na lang? Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ngunit sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagmamahal o kahit kaunting pagsisisi. Tanging pagkainip at pagkasuklam. Isang dekadang pagtitiis, Isabela. 10 taon na kinailangan kong magpanggap na masaya ako sa isang babaeng wala namang ambisyon sa buhay. Isang palamuti. At sa totoo lang, kahit bilang palamuti, nagkukulang ka na. Naramdaman ni Bella ang pag-init ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi niya ibibigay sa lalaking ito ang satisfaksyon na makita siyang umiiyak. Lahat naman ginawa ko para sa'yo, para sa pamilyang to. Mahinang sagot niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Ginawa? Ang alin? Ang paggastos sa perang pinaghirapan ko? Ang pag-upo lang dito sa bahay buong araw? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Isa kang palamuti na lumaos na at mayroon na akong ipapalit sa'yo. At tila isang cue, bumukas ang malaking pinto ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Pumasok si Katrina Sandoval, ang marketing director ng kumpanya ni Rafael. Suot ang isang hapit na pulang bestida at isang ngiting tagumpay. Ang mga mata nito'y matalim na tumingin kay Bella, puno ng pang-aalipusta. Tapos na ba ang usapan, mahal? Malambing na tanong ni Katrina kay Rafael, ngunit ang tanong ay malinaw na para kay Bella. Nilapitan ni Rafael si Katrina at walang pakundangang inakbayan ito sa harap mismo ni Bella. Ang eksenang yon ang huling dagok na nagpaguho sa mundo ni Bella. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Tila 1,000 bubog ang sabay-sabay na sumugat sa kanyang puso. Mag-impake ka na ng gamit mo, Isabela, at siguraduhin mong mga gamit mo lang talaga. Lahat ng bagay dito, mula sa kisame hanggang sa sahig, ako ang bumili. Wala kang karapatan sa kahit ano. Utos ni Rafael. Habang paakyat si Bella sa hagdanan, bumalik sa kanyang alaala ang isang pangako. Ang huling habilin ng kanyang yumaong ama, si Don Enrique Reyes. Flashback. Anak Isabela, sabi ng kanyang ama habang nakahiga ito sa kama ng karamdaman. Ang Reyes Prime Holdings ang buhay ko, pero ikaw ang puso ko. Itatago natin kung sino ka. Mamuhay ka ng simple. Hanapin mo ang isang lalaking magmamahal sa'yo dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung anong mayroon ka.
At kapag dumating ang araw na kailanganin ka ng kumpanya, o kapag sinubok ka ng tadhana sa paraang hindi mo inaasahan, doon mo lang ipakita sa mundo kung sino ang isang tunay na Reyes. Pinahid niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. 10 taon siyang naniwala na si Rafael ang lalaking iyon, isang malaking pagkakamali. Sa loob ng kanilang walk-in closet na mas malaki pa sa isang condo unit, hindi niya pinansin ang mga hanay ng mga designer bag at sapatos. Hindi niya kinuha ang mga alahas na nakakalat sa ibabaw ng kanyang vanity table. Nagbukas siya ng isang maliit na maleta at inilagay sa loob ang iilang bagay na tunay na may halaga sa kanya. Isang kupas na litrato nila ng kanyang mga magulang, ang paborito niyang libro na bigay ng kanyang ama, at ang simpleng kwintas na may pendant na susi na tanging alaala niya mula sa kanyang ina. Pagbaba niya, naghihintay na sa kanya sina Rafael at Katrina sa may pintuan, tila mga bantay na sinisigurong wala siyang madadalang kahit ano. Yan lang? Mapanyang tanong ni Rafael. Akala ko, magdadala ka ng kahit isang Hermes para may maibenta ka man lang. Sige na, lumayas ka na. Itinulak siya ni Rafael palabas ng pinto. Walang lingon likod, walang bahid ng pagsisisi. Narinig ni Bella ang malakas na pagbagsak ng pinto sa kanyang likuran, kasunod ng tunog ng pag-lock nito. Nakatayo siya roon sa labas ng malaking gate ng mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang dating simbolo ng kanyang pangarap ay ngayon naging monumento ng kanyang kabiguan. Nagsimulang pumatak ang ambon, unti-unting bumabasa sa kanyang damit at buhok. Ang lamig ay gumagapang sa kanyang buong katawan, ngunit mas malamig pa rin ang kirot sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay katapusan na ng lahat. Nag-iisa, itinaboy. Wala nang babalikan. Ngunit habang nakatayo siyang tulala sa gitna ng kadiliman at pag-ulan, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang huminto sa kanyang tabi. Isang makintab at itim na sasakyan ang marahang tumigil sa harap niya. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa passenger seat at mula sa loob, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ma'am Isabela, oras na po para umuwi. Ang boses na yon, pamilyar, magalang, at puno ng katapatan na matagal na niyang hindi narinig. Mula sa bumabang bintana ng itim na sasakyan, nakita ni Bella ang mukha ni Attorney Mateo Teo Sandoval, ang pinagkakatiwalaan at kanang kamay na abogado ng kanyang ama. Ang buhok nito'y may mga puti na sa gilid, ngunit ang mga mata sa likod ng salamin ay kasing talas pa rin ng dati. Attorney? Halos pabulong na sabi ni Bella, hindi makapaniwala. Isang matipid ngunit magalang na ngiti ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Sumakay na po kayo, Ma'am Isabela. Hinihintay na po kayo. Walang pag-aalinlangan. Binuksan ni Bella ang pinto at pumasok sa loob. Ang interior ng sasakyan ay amoy katad at kapayapaan. Isang malaking kaibahan sa bagyong emosyonal na dinanas niya ilang minuto lang ang nakalipas. Sa kanyang pag-upo, isang malinis na tuwalya at isang bote ng tubig ang nakaabang para sa kanya. Doon sa loob ng tahimik na sasakyan, habang ang ulan ay humahampas sa bintana, tuluyan ng bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang siya ni Attorney Mateo na ilabas ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati. Tahimik lang itong nagmamaneho, binibigyan siya ng espasyo para sa kanyang pagdadalamhati. Pagkaraan ng ilang minuto, nang bahagya ng humupa ang kanyang mga hikbi, nagsalita ang abogado. 10 taon po kaming naghintay sa inyo, Ma'am President. Ang mga salitang iyon, Ma'am President, ay tila isang malakas na boltahe ng kuryente na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Napatingala siya, sinalubong ang mga mata ng abogado mula sa rearview mirror. Hindi ito ang tingin ng isang taong naaawa. Ito ang tingin ng isang taong nagpapakita ng respeto. Bigla, ang babaeng si Isabela Bella Alcaraz, ang asawang itinaboy, ay nagsimulang maglaho. Ang sakit ay naroon pa rin,
Matalim at totoo, ngunit may ibang damdamin na nagsimulang pumalit dito. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang bigat ng isang responsibilidad. Ang kapangyarihan ng isang pangalan. Huminto ang sasakyan sa basement ng isang hindi pamilyar ngunit napakagarang gusali sa gitna ng Bonifacio Global City. Iginiya siya ni Attorney Mateo patungo sa isang private elevator. Isang fingerprint scan mula sa abogado ang nagpaandar dito, diretso sa penthouse. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang mundo ng modernong arkitektura at minimalistang karangyaan ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa itim na marmol. Ang mga dingding ay salamin mula sa hig hanggang kisame na nagpapakita ng nagniningning na tanawin ng buong syudad. Ito ay hindi isang tahanan. Ito ay isang command center. Inihanda po ito ng inyong ama para sa araw na ito, paliwanag ni Attorney Mateo. Naglakad si Bella papasok. Ang bawat hakbang niya ay tila may bagong bigat, may bagong layunin. Dinala siya ng abogado sa isang silid na nakatago sa likod ng isang pader na gawa sa aklat. Pagbukas nito, bumungad ang isang high-tech na opisina. Maraming monitor, state-of-the-art na kagamitan, at sa gitna ng lahat, nakasabit sa dingding, ay isang malaking larawan ng kanyang ama, si Don Enrique Reyes, na nakangiti na tila sinasabing, "Alam kong kaya mo yan." Napatitig siya sa larawan. Ang lahat ng sakit, panghihinayang at galit ay unti-unting nag-iba ng anyo. Ang mga ito'y naging panggatong. "Ano na po ang unang hakbang, Ma'am President?" tanong ni Attorney Mateo. Huminga ng malalim si Bella. Lumingon siya at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng luha o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Una, iwanan na natin si Bella sa gabing ito. Ako si Isabella Reyes. Pangalawa, ihanda mo ang isang secure na video conference. Kailangan kong makausap ang board. Tumango ang abogado at mabilis na kumilos. Pumasok naman si Isabella sa isang walk-in closet na nakakabit sa opisina. Sa loob, hindi mga damit pambahay ang nakasabit, kundi mga hanay ng matatalim na business suit, mga blusang seda, at mga sapatos na may takong na kayang mag-iwan ng marka. Hinubad niya ang simpleng bestida na suot, ang huling alaala ng kanyang dating buhay. Isinuot niya ang isang itim na pantsuit na tila hinulma para sa kanyang katawan. Inayos niya ang kanyang buhok sa isang masikip at malinis na buhol. Pagsusuot niya ng isang pares ng simpleng hikaw na diamante, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Ito ay isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Pagbalik niya sa opisina, handa na ang video conference. Sa malaking screen sa harap niya, lumitaw ang mga mukha ng 5 pinakamatatanda at pinakamatapat na miyembro ng Board of Directors ng Reyes Prime Holdings. Ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong gulat, pag-aalala, at sa wakas, respeto. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula ni Isabella. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at puno ng awtoridad. "Humihingi ako ng paumanhin sa biglaang pagpupulong. Marami tayong kailangang pag-usapan, ngunit may isa akong pinakaunang utos. Lahat sila'y nakikinig ng mabuti. Attorney Mateo, inaatasan kitang makipag-ugnayan sa lahat ng bangko at financial institution na partner ng Reyes Prime. I-freeze ang lahat ng personal at corporate accounts, kasama na ang lahat ng credit card na nakapangalan o may access si Mr. Rafael Alcaraz. Epektibo, ngayon din." Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Pagkatapos, ay isang tango ng pagsang-ayon mula sa mga board member. "Masusunod, Ma'am President," sagot ni Attorney Mateo. Nang matapos ang tawag, lumapit si Isabella sa bintana at pinagmasdan ang syudad sa ibaba. Ang mga ilaw nito'y parang mga bituin na abot kamay. Sa isa sa mga monitor sa kanyang gilid,
Lumitaw ang isang live feed mula sa isang security camera, isang imahe ni Rafael Alcaraz na tumatawa habang yakap si Katrina sa loob ng mansyon. Ang mansyon na itinayo gamit ang pera ng kanyang pamilya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang screen na para bang hinahaplos ang mukha ni Rafael. Nagsisimula pa lang ang laro, Rafael. Sa loob ng mansyon sa Forbes Park, ang hangin ay puno ng amoy ng tagumpay at mamahaling pabango. Isang bote ng Dom Perignon ang nakabukas sa mesa. Ang mga bulan nito ay sumasayaw sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila nakikipagsabayan sa kislap ng mga mata ni Katrina Sandoval. Sa ating tagumpay, mahal, sabi ni Rafael, itinaas ang kanyang kopita. Sa wakas, malaya na tayo. Ngumiti si Katrina, isang nangiting kasing halaga ng diamanteng hikaw na suot niya. Sa atin mahal, at sa bagong buhay na naghihintay. Niyakap ni Rafael ang baywang nito at hinalikan siya ng may pagmamayabang. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kapangyarihan. Siya ang hari dito. Si Isabela, sa isip niya, ay isa na lamang malayong alaala, isang anino na tuluyan ng nabura ng liwanag ng kanyang tagumpay. Bukas na bukas din, pagpapatuloy ni Rafael, habang pinaglalaruan ang isang hibla ng buhok ni Katrina, uumpisahan ko ng linisin ng kumpanya ang mga matatandang loyalista ni Don Enrique. Isa-isa silang aalisin ko. Panahon na para sa mga taong marunong sumunod sa tunay na hari. Isang napakagandang plano. Sang-ayon na panda ni Katrina, ang boses ay malambing ngunit may kalkuladong tono. Dapat lang na mga taong mapagkakatiwalaan mo ang nakapaligid sa'yo. At pagkatapos noon, dagdag ni Rafael, inilabas ang isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bulsa. Mayroon pa akong isang huling plano. Nanlaki ang mga mata ni Katrina sa pagtataka at pananabik. Ngunit bago pa man mabuksan ni Rafael ang kahon, tumunog ang kanyang telepono. Isang paalala para sa kanilang dinner reservation sa isa sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Mamaya na yan, sabi ni Rafael, itinago muli ang kahon. Ipagdiwang muna natin ang ating kalayaan sa paraang nararapat. Ilang sandali pa, sila'y nasa gitna na ng karangyaan ng Lumiere. Isang restaurant kung saan ang bawat plato ay isang obra maestra at ang bawat bisita ay kabilang sa alta sosyedad. Ipinagmalaki ni Rafael si Katrina sa lahat. Ipinakilala bilang ang babaeng magiging susunod na ginang Alcaraz. Ang lahat ay perpekto. Ang alak ay dumadaloy. Ang pagkain ay katangi-tangi. At ang atensyon ng lahat ay nasa kanila. Nang dumating ang oras para bayaran ng bill, inilabas ni Rafael ang kanyang itim na credit card na may walang limitasyong pondo, ang simbolo ng kanyang estado sa buhay. Ibinigay niya ito sa waiter ng may kasamang nangiti ng isang taong sanay na sa ganitong klase ng buhay. Ngunit pagbalik ng waiter, ang ngiti nito'y napalitan ng isang alanganing ekspresyon. Sir, pasensya na po, pero na-decline po ang card ninyo. Nawala ang ngiti ni Rafael. Imposible. Subukan mo ulit. Baka may problema lang sa machine ninyo. Sumunod ang waiter, ngunit pagbalik nito ay umiling lang. Sinubukan ko na po, sir. Decline pa rin po. Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mukha. Ilang mga mata mula sa katabing mesa ang napapatingin na sa kanila. Katawa-tawa, sabi niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Kumuha siya ng isa pang platinum card mula sa kanyang wallet. Heto, subukan mo to. Muling umalis ang waiter. Ang katahimikan sa kanilang mesa ay nakakabingi. Maging si Katrina ay hindi na makangiti. Pagbalik ng waiter, ang balita ay pareho pa rin. Sir, pasensya na po talaga. Na-decline din po ito. Sa puntong ito,
Hindi na pagkapahiya ang nararamdaman ni Rafael, kundi pagkainis. Ano bang klaseng serbisyo to? Tawagin mo ang manager ninyo. Sigaw niya ya. Sapat na para marinig ng buong restaurant. Mabilis siyang tumayo at naglakad palayo para tawagan ang kanyang personal na bank manager. Naiiwan si Katrina na mag-isang harapin ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Anong ibig sabihin ng hindi ko ma-access ang account ko? Bulalas ni Rafael sa telepono. Halos pabulong ngunit puno ng galit. Ngunit sa kabilang linya, ang tanging sagot na nakuha niya ay isang paulit-ulit na, "I'm sorry Mr. Alcaraz, but your accounts are currently frozen based on a directive from your company's board." Board directive? Paanong magkakaroon ng board directive nang hindi niya nalalaman? Siya ang nagpapatakbo ng board. Pagbalik niya sa mesa, ang mukha niya ay kasing itim ng kanyang suot na taksido. Si Katrina ang tahimik na nag-abot ng sarili nitong credit card sa manager para bayaran ang bill. Ang kahihiyan ay tila sampal na dumapo sa mukha ni Rafael. Ang biyahe pa uwi ay balot ng katahimikan. Ang dating pagdiriwang ay naging isang gabi ng pagdududa. "Baka system glitch lang, mahal," sabi ni Katrina. Sinusubukang pagaanin ang tensyon, ngunit kahit sa boses nito ay may bahid na ng pag-aalala. "Hindi ito glitch, Katrina. May gumagalaw. May sumisira sa akin," sagot ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Pagdating nila sa mansyon, dumiretso si Rafael sa kanyang home office. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang kanyang mga daliri mabilis na nag-type sa keyboard. Ngunit kahit sa online banking, ang resulta ay pareho. Access denied. Habang nagpupuyos siya sa galit, isang ding ang tumunog mula sa kanyang laptop. Isang bagong email. Ang nagpadala. Office of the Corporate Secretary, Reyes Prime Holdings. Ang subject, urgent. Summons for an emergency board meeting regarding financial irregularities. Nanigas si Rafael sa kanyang kinauupuan. Hindi ang subject ang gumulantang sa kanya, kundi ang listahan ng mga inatasang dumalo. Naroon ang pangalan ng lahat ng board members. Naroon ang pangalan niya. At sa pinakababa, sa approval section kung saan dapat nakalagay ang kanyang pirma, ay blanco. Isang emergency meeting na hindi siya ang nagpatawag. Isang pagpupulong tungkol sa pera. Sa mismong araw na nawalan siya ng access sa lahat. Sa lahat ng pera niya, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Ang mga bitak ay nagsisimula ng lumitaw. Kung ang mansyon sa Forbes Park ay isang palasyo ng kasinungalingan, ang penthouse sa beach ay isang katedral ng katotohanan. Dito, sa tinatawag nilang ang lihim na opisina, walang puwang ang emosyon, tanging datos, ebidensya, at isang malamig na determinasyon. Ang hangin ay amoy ng bagong timplang kape at ng mahinang ugong ng mga high-end na computer. Sa loob ng nakalipas na 24 na oras, halos hindi na natulog si Isabela. Kasama niya sina Attorney Mateo, si Ms. Ana Diaz, isang matandang forensic accountant na ang talas ng isip ay kayang makita ang maliit na pagkakamali sa milyon-milyong numero. At si Anton, isang batang-batang henyo sa na kayang pasukin ang kahit anong digital na pader. Ang isang buong pader na gawa sa salamin ay nagsisilbing kanilang whiteboard. Puno ito ng mga diagram, pangalan ng mga kumpanya, petsa at mga linya na nag-uugnay sa lahat ng ito. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Isabela, hindi bilang biktima, kundi bilang isang general na pinaplano ang kanyang susunod na opensiba. Narito, sabi ni Miss Diaz, itinuturo ang isang serye ng mga numero sa malaking monitor. Ito ang mga wire transfer na ginawa ni Rafael sa loob ng huling 3 taon. Malalaking halaga. Ipinapadala sa iba't ibang shell corporations na nakarehistro sa Cayman Islands. Masyadong halata. Komento ni Isabela. Ang kanyang mga matay hindi umaalis sa screen. Trabaho ng isang taong mayabang na iniisip na hindi siya kailanman mahuhuli. Ang problema, Ma'am President,
Sabat ni Anton mula sa kanyang pwesto, ay ang firewall na ginamit niya para itago ang pinagmulan ng pondo. Masyadong makapal. Bawat transaksyon ay dumadaan sa 5 iba't ibang server bago mariroute sa destinasyon nito. Kaya mo ba yang pasukin, Anton? Tanong ni Attorney Mateo. Ngumiti lang ang binata. Walang pader na hindi kayang tibagin, attorney. Kailangan ko lang ng kaunting oras at mas maraming kape. Lumipas ang ilang oras ng matinding pagtutok. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtipa ni Anton sa kanyang keyboard. At pagkatapos, isang matagumpay na beep ang bumasag sa katahimikan. Pumasok na tayo, anunsyo ni Anton. At lahat sila'y naglapitan sa kanyang monitor. Sa screen, bumaha ang mga spreadsheet at mga bank statement. Ito na ang hinahanap nila, ang digital na bakas ng pagnanakaw ni Rafael. Habang tinitingnan ni Miss Diaz ang mga dokumento, si Isabela naman ay napako ang tingin sa mga petsa ng transaksyon. May isang pattern. Bawat malaking transfer ay nagaganap tuwing 3 Biyernes ng buwan. Ang mga petsang iyon, pamilyar sa kanya. Cebu, bulong ni Isabela. Lumingon siya sa malaking kalendaryo sa dingding. Ito yung araw na sinabi niyang may biglaang business trip siya sa Cebu. Itinuro niya ang isa pang petsa. Davao. Supplier visit daw. At ito, humina ang kanyang boses. Singapore, 1 linggo siyang nawala. Sabi niya, may international conference. Yun pala, nililimas na niya ang kaba ng kumpanya. Bawat petsa ay isang alaala ng kasinungalingan. Bawat alaala ay isang patalim na muling sumusugat sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang sakit ay hindi na nakakapanghina. Nagbibigay ito ng lakas. Ang bawat kasinungalingan ni Rafael ay nagiging bala para sa kanyang paghihiganti. May isa pa akong napansin, ma'am. Sabi ni Miss Diaz, ibinabalik ang atensyon ng lahat sa screen. Bukod sa mga malalaking transaksyon na ito, may isa pang set ng mga withdrawal, mas maliliit, pero mas madalas. At ang paraan ng pagtago dito, mas malinis, mas professional. Ipinakita ni Miss Diaz ang isa pang flowchart. Kung ang kay Rafael ay prangka at diretsahan, ang isang ito ay parang sapot ng gagamba. Komplikado, paikot-ikot at halos imposibleng masundan. Ang pera ay dumadaan sa mga online payment gateway, ipinapasok sa cryptocurrency bago tuluyang mapunta sa isang huling destinasyon. Hindi ito gawa ni Rafael, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay may katiyakan. Masyado itong matalino para sa kanya. Sino sa tingin ninyo? Tanong ni Attorney Mateo. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ni Isabela. Katrina Sandoval. She's a finance expert. Ito ang mundo niya. Ang piraso ng palaisipan ay nabubuo na. Si Rafael ay hindi ang utak. Siya ang kasangkapan. Subukan mong i-trace yung huling destinasyon, Anton. Ang pinakadulo ng sapot na yan. Utos ni Isabela. Muling bumalik si Anton sa kanyang keyboard. Ito ang pinakamahirap na parte. Ang account ay protektado ng pinakamatinding encryption. Ang bawat pagsubok na pasukin ito ay parang pagsubok na buksan ang isang vault gamit ang isang buhok. Ngunit si Anton ay isang master sa kanyang larangan. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos mahahawakan. Lahat sila'y nakatayo sa likod ni Anton. Ang kanilang mga matay nakatutok sa mga linya ng code na mabilis na gumagalaw sa screen. Pagkaraan ng halos 1 oras, huminto si Anton. Huminga siya ng malalim. Nakuha ko na, sabi niya. Sa screen, isang account number ang lumitaw at sa ilalim nito, isang pangalan. Kaninong pangalan, Anton? Tanong ni Isabela. Ang kanyang puso'y biglang kumabog ng malakas. Dahan-dahang lumingon si Anton. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay napalitan ng pagkalito at gulat. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Isabela. Ma'am President, ang account na ito, hindi po ito nakapangalan kay Rafael, hindi rin po kay Katrina Sandoval.
Nakarehistro ito sa isang pangalan na hindi natin inaasahan. Bumalik si Rafael sa sala mula sa kanyang opisina. Ang muka'y gusot pa rin sa galit at pagkalito. Para siyang isang leon na nasugatan ng yabang, paikot-ikot at naghahanap ng masisisi. May pakanato, Katrina. Alam kong si Isabela ang may gawa nito. Sigaw niya. Sinipa ang isang maliit na side table sa sobrang inis. That vengeful woman. Hindi niya matanggap na mas pinili kita. Ngayon, ginagamit niya ang koneksyon ng pamilya niya para sirain ako. Lumapit si Katrina. Ang kanyang bawat galaw ay mahinahon at puno ng pag-aalala. Isang perpektong pagganap. Marahan niyang hinaplos ang braso ni Rafael, ang kanyang mga daliri nagbibigay ng kapanatagan na kabaligtaran ng kaguluhan sa isip ng lalaki. Huminahon ka, mahal, malambing niyang sabi. Expected na natin to, di ba? Ang isang babaeng iniwan ay gagawin ng lahat para makaganti, lalo na't nasaktan ng pride niya. Sa kanyang isip, isang malamig na boses ang nagsasabi, ang tanga mo, Rafael. Napakadali mong basahin. Ang yabang mo ang siyang magiging sarili mong lason. Pero ang i-freeze ang lahat ng accounts ko, ang magpatawag ng meeting nang wala akong pahintulot, sobra na yon, giit ni Rafael. Kaya nga kailangan nating maging mas matalino sa kanya. Sagot ni Katrina, hinahawakan ang mukha nito para tumingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, magkasama tayo rito. Hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon, kasama ng isang malambot na halik, ay sapat na para bahagyang pakalmahin ang nag-aalab na galit ni Rafael. Sa mga mata ni Rafael, si Katrina ang kanyang kakampi, ang kanyang reyna, sa gitna ng digmaan. Hindi niya alam na siya ay isa lamang pawn sa laro nito. Nang gabing iyon, matapos niyang painumin si Rafael ng mamahaling alak na may kasamang pampakalma, hinintay ni Katrina na makatulog nang mahimbing ang lalaki. Nang sigurado na siyang hindi ito magigising, tahimik siyang tumayo. Ang malambing at maunawaing ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Dahan-dahan siyang pumasok sa home office ni Rafael. Ang bawat kilos niya ay tiyak at walang ingay. Binuksan niya ang laptop nito. Dahil sa sobrang tiwala ni Rafael, alam ni Katrina ang lahat ng password nito. Mula sa kanyang maliit na clutch, inilabas niya ang isang maliit, itim na encrypted hard drive. Isinaksak niya ito sa laptop. Sa loob ng 15 minuto, kinopya niya ang lahat. Bawat email, bawat financial record, bawat kontrata, lalo na ang mga dokumentong nag-uugnay kay Rafael sa mga shell corporation. Ito ang kanyang insurance. Ito ang kanyang alas. Matapos makuha ang lahat ng kailangan, maingat niyang tinanggal ang drive at isinara ang laptop na para bang walang nangyari. Bago umalis sa silid, tumigil siya sandali at tiningnan ang mga litrato sa ibabaw ng mesa ni Rafael. May isang litrato doon tungkol kasal pa lang sina Rafael at Bella. Pinulot niya ito at tiningnan ng may pagkasuklam ang nakangiting mukha ni Bella. Malapit na, Isabela. Malapit ka nang magbayad. Lumabas siya patungo sa hardin, sa pinakamalayong sulok kung saan sigurado siyang walang makakarinig. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang bag at nagdial ng isang numero. Nasa akin na ang lahat, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses niya'y walang emosyon. Kumagat na ang malaking isda sa pain. Isang kumpas ko na lang at magkakagulo na sa loob ng Reyes Prime. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Katrina. Si Alcaraz, kontrolado ko siya. Ang kailangan lang ay tamang pag-udyok sa kanyang yabang at galit kay Isabela. At susunod na siya na parang aso. Malapit nang bumagsak ang imperyo ng mga Reyes. Isang hakbang na lang. Pagkatapos ng tawag, hindi siya agad bumalik sa loob. Nanatili siya sa dilim habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. At sa katahimikan ng gabi, bumalik sa kanya ang isang alaala
Napilit niyang ibinabaon sa limot, ngunit siyang nagiging panggatong sa bawat araw ng kanyang buhay. Flashback. Isang batang Katrina, mga 10 taong gulang, ang nagtatago sa likod ng pintuan ng opisina ng kanyang ama. Naririnig niya ang pagmamakaawa nito. Enrique, parang awa mo na. Pautangin mo muna ako ulit. Babayaran kita. Pangako, huwag mong hayaang mawala ang lahat sa amin. Ang sagot ng boses sa loob ay kalmado ngunit pinal. Ang boses ni Don Enrique Reyes. Mario, ilang beses nakitang tinulungan. Pero ang sugal, sinisira ka nito. Hindi ko na kayang isugal ang pera ng kumpanya para sa'yo. I'm sorry. Kinabukasan, dumating ang mga taong kinuha ang lahat ng gamit nila. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak habang sila'y itinataboy palabas ng kanilang bahay. Ang huling imaheng nakita niya ay ang logo ng Reyes Prime Holdings sa folder na hawak ng mga abogado. Ang pangalang sumira sa kanilang buhay. Bumalik si Katrina sa kasalukuyan. Ang sakit ng kahapon ay naging lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Mula sa isang lihim na bulsa ng kanyang pitaka, kinuha niya ang isang luma at tila naninilaw na gupit mula sa isang society magazine. Isang litrato ng pamilya Reyes sa isang charity ball. Naroon si Don Enrique, ang kanyang asawa, at isang batang-batang Isabela na nakangiti ng buong inosente, suot ang isang magandang bestida. Itinuon ni Katrina ang kanyang tingin sa mukha ng batang si Isabela. Hinaplos niya ang litrato gamit ang kanyang hinlalaki na para bang sinusunog ito sa kanyang tingin. Magbabayad ka sa kasalanan ng ama mo, Isabela. Bulong niya sa hangin, ang bawat salita ay puno ng pangakong paniningil. Nagmamaneho si Rafael papunta sa Reyes Prime Holdings Tower. Ang dibdib niya'y nag-aalab sa pinaghalong galit at kumpiyansa. Ang email na natanggap niya ay isang direktang hamon sa kanyang kapangyarihan, isang insulto sa kanyang talino. Financial irregularities. Sa isip niya, ako ang gumawa ng kumpanyang ito. Bawat sentimo na dumadaloy dito ay dumadaan sa aking mga kamay. Anong karapatan nilang questionin ako? Inihanda niya ang kanyang sarili. Sa isip niya, ito ay kagagawa ni Isabela at ng iilang matatandang loyalista ng kanyang yumaong biyenan. Mga laos na, mga dinosaur na dapat nang magretiro. Papasok siya sa pagpupulong na yon. Ilalatag ang kanyang mga nagawa para sa kumpanya at ipapahiya ang sino mang mga has na tumayo laban sa kanya. Ngayong araw, ipapakita niya sa kanila kung sino talaga ang hari. Pumasok siya sa gusali na may ere ng isang mananalo. Ang bawat bati ng mga empleyado ay sinasagot niya ng isang tipid na tango. Para sa kanya, sila'y mga langgam lamang sa kanyang kaharian. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang buton para sa 50th floor, kung nasaan ang executive boardroom. Pagbukas ng pinto ng boardroom, ang inasahan niyang tensyonado, ngunit magagalang na pagbati ay hindi nangyari. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay puno na. Nandoon ang lahat ng miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga mata ay umiiwas sa kanyang tingin. Ang hangin ay mabigat at malamig, na para bang ang air conditioner ay nakaset sa pinakamababang temperatura. Ang upuan sa dulo ng lamesa, ang kanyang upuan, ay bakante. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang pansin ay ang kabisera, ang upuang para lamang sana sa seremonya, na ngayon ay may nakaupo. At sa kanyang pagkabigla, nakita niya kung sino ito. Si Attorney Mateo Sandoval, ang abogado ng pamilya Reyes, isang relikya ng nakaraan. Isang taong matagal na niyang isinantabi bilang isang walang kapangyarihang anino. Attorney? Nagtatakang tanong ni Rafael, hindi maitago ang inis sa kanyang boses. Anong ginagawa mo rito? This is a board meeting. Kalmadong inayos ni Attorney Mateo ang kanyang salamin. Magandang umaga, Mr. Alcaraz.
Maupo ka. Ang boses nito'y magalang ngunit may diin, na tila hindi ito empleyado, kundi ang nagpapatakbo ng pagpupulong. Nagtiimbagang si Rafael ngunit pinili niyang umupo. Ang plano niyang dominahin ang usapan ay nagsimulang gumuho. Sino ang nagpatawag ng pagpupulong na ito? Diretsahang tanong niya. Ang mga matay naglilibot sa bawat miyembro. Hindi si Attorney Mateo ang sumagot. Sa halip, umilaw ang isang malaking screen sa dingding. Isang video call ang lumitaw, ngunit walang mukha. Isang itim na screen lamang na may sound wave graphic na gumagalaw. Ako, sabi ng isang boses mula sa speaker. Ang boses ay malalim, malinaw, ngunit halatang binago ng teknolohiya para itago ang tunay na identidad nito. Ako ang kumakatawan sa may-ari ng mayorya ng kumpanyang ito. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa likuran ni Rafael. Majority shareholder. Siya ang may hawak ng pinakamalaking individual shares. Sino ito? Simulan na natin. Pagpapatuloy ng boses. Mr. Alcaraz, noong nakaraang buwan, may transaksyon na nagkakahalaga ng 20 milyong piso na inilipat mula sa ating marketing fund patungo sa isang kumpanyang tinatawag na Azure Solutions. Maaari mo bang ipaliwanag kung para saan ito? Muling bumalik ang kumpiyansa ni Rafael. Azure Solutions is one of our key marketing partners for our Visayas expansion. Isang standard na bayarin para sa serbisyo. Ganoon ba? Sabi ng boses. Dahil ayon sa flight records na hawak namin, ang petsa ng transaksyong yon ay tumugma sa petsa ng iyong biglaang business trip sa Cebu. At ayon sa bank records ng Azure Solutions, ang nag-iisang signatory ng kanilang account ay ikaw. Natigilan si Rafael. Naramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi pa tapos ang boses. Noong Enero, may 30 milyong piso na inilipat sa Mindanao Logistics Inc. para sa isang supplier visit mo sa Davao. At noong Setyembre ng nakaraang taon, 50 milyon para sa Orchard Global Ventures, isang kumpanya sa Singapore, kasabay ng iyong international conference. Isa-isang ipinakita sa screen ang mga dokumento, mga bank statement, mga flight ticket, lahat ay magkakakonekta. Ang bawat kasinungalingan niya ay nakalantad ngayon na parang mga tropeyo ng kanyang kataksilan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng mga board members, mula sa pagkalito, patungo sa pagkadismaya, at ngayon, sa purong galit. Mga kasinungalingan yan, doctorate documents. Desperadong sigaw ni Rafael, tumayo siya. Tumingin siya kay Mr. Tan, isang matandang miyembro na tinulungan niya noon. Henry, kilala mo ako. Hindi ko gagawin to. Ngunit si Mr. Tan ay umiling lang at ibinaling ang tingin sa lamesa. Tumingin siya sa iba pa niyang mga alyado. Lahat sila'y umiwas ng tingin. Ang mga taong dati tumatawa sa kanyang mga biro at pumupuri sa bawat desisyon niya ay ngayon nakatingin sa kanya na para bang isa siyang estranghero, isang kriminal. Mag-isa siya. This meeting is a farce, isang paninira. Huling sigaw ni Rafael. Ang pagpupulong na ito ay hindi para humusga, Mr. Alcaraz. Sabi ng boses, ang lamig nito ay tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ito ay para protektahan ng kumpanya. May isang sandali ng katahimikan. Dahil sa mga paunang ebidensyang ito, pagpapatuloy ng boses, ang board ay nagkakaisang nagpasya. Mr. Rafael Alcaraz, ikaw ay sinuspinde sa lahat ng iyong tungkulin bilang CEO at miyembro ng board, epektibo ngayon din habang hinihintay ang resulta ng isang buong investigasyon, ang security na ang maghahatid sa iyo palabas ng gusaling ito. Kasabay ng huling salita, bumukas ang pinto ng boardroom. 2 security guard na nakauniforme ang pumasok at tumayo sa magkabilang gilid ng pinto. Ang kanilang presensya ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ito na ang katapusan. Nakatayo si Rafael sa gitna ng silid, hindi makagalaw. Ang yabang niya'y tuluyang gumuho, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Ang kahariang pinaghirapan niyang itayo. Sa isang iglap,
ay nawala siya. Ang balita ng pagkakasuspinde ni Rafael Alcaraz ay kumalat sa buong Reyes Prime Holdings Tower na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa loob ng lihim na opisina, pinanood ni Isabela at ng kanyang team ang resulta ng kanilang unang hakbang. Ang kanilang tagumpay ay ramdam sa hangin. Ngunit hindi ito isang pagdiriwang. Isa itong maikling paghinga bago ang susunod na yugto ng laban. Nakatanggap na tayo ng kumpirmasyon mula sa board, ulat ni Attorney Mateo. Ang Internal Investigation Committee ay formal nang binuo. Si Mr. Alcaraz ay wala ng access sa kahit anong ari-arian ng kumpanya. Tumango si Isabela. Isang maliit na bahagi sa kanya ang nakaramdam ng kirot para sa lalaking minsan niyang minahal. Ngunit mabilis itong natabunan ng malamig na katotohanan. Si Rafael ay isang sundalo lamang sa digmaang ito, attorney. Ang kailangan nating mahanap ay ang general. Ang lahat ng mata ay muling bumaling kay Anton, na kanina pa tahimik na nagtatrabaho sa isang sulok, sinusubukang basagin ang huling pader na nagpoprotekta sa misteryosong account. Malapit na, Ma'am President, sabi ni Anton. Ang kanyang mga daliri halos lumilipad sa ibabaw ng keyboard. Ang encryption na ginamit dito, world class. Kung sino man ang gumawa nito, alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Isang taong gustong manatiling anino, komento ni Isabela. Pagkaraan ng ilang minuto pa ng matinding katahimikan, biglang huminto si Anton. Tumingala siya. Ang kanyang mukha'y nagpapakita ng pinaghalong pagod at tagumpay. Nakuha ko na. Mabilis na naglapitan sina Isabela, Attorney Mateo at Miss Diaz sa kanyang likuran. Sa screen, isang pangalan ang lumitaw. Ang pangalang nakarehistro sa offshore account kung saan napupunta ang mas malinis at mas malaking pagnanakaw. Rosario Villarama, basa ni Isabela sa pangalan. Kumunot ang kanyang noo. Sino iyan? Ang pangalan ay hindi pamilyar. Mabilis na nag-type si Miss Diaz sa kanyang sariling tablet. Bilang isang forensic accountant, bahagi ng kanyang trabaho ang mag-imbestiga hindi lang ng numero, kundi ng mga tao sa likod ng mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil siya. Ma'am President, sabi ni Miss Diaz, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabigla. Si Rosario Villarama ay namatay 15 taon na ang nakalipas. Siya ay ina ng isang babae na nagngangalang Katrina Sandoval. Villarama ang kanyang maiden name. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay sa isip ni Isabela sa isang nakakagimbal na larawan. Ang sopistikadong pagnanakaw, ang perpektong tiyempo ng paglitaw ni Katrina sa buhay ni Rafael, ang paraan kung paano nito minanipula ang galit at yabang ng kanyang asawa. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw, hindi lang ito simpleng pang-aagaw ng asawa. Ito ay isang plano, isang masalimuot at matagal nang binalak na pag-atake. Hindi si Rafael ang kalaban, bulong ni Isabela na para bang kinakausap ang sarili. He was never the enemy, he was the weapon. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa isang pusong sinaktan. Hindi na ito tungkol sa isang asawang nagtaksil. Ang personal na sakit ay biglang naging maliit kumpara sa katotohanang kaharap niya ngayon. Lumakad siya patungo sa larawan ng kanyang ama. Tinitigan niya ang mga mata nito na puno ng talino at pangarap. Ito pala ang tunay na target, ang Reyes Prime Holdings, ang legasya ng kanyang ama, ang lahat ng pinaghirapan nito. Si Katrina, sabi ni Isabela. Lumingon siya sa kanyang team. Ang kanyang mga matay nag-aalab sa isang bagong apoy. Hindi na apoy ng galit sa pagtataksil, kundi apoy ng isang tagapagtanggol. Gusto niyang pabagsakin ang kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit napakalinis ng kanyang trabaho. Hindi lang siya nagnanakaw ng pera. Sinisira niya ang pundasyon natin mula sa loob. Kailangan nating alamin
Ang kanyang susunod na hakbang, sabi ni Attorney Mateo, naunawaan agad ang bigat ng kanilang sitwasyon. Anton Miss Diaz, utos ni Isabela. I-cross-reference ninyo ang lahat ng transaksyon ni Katrina sa stock market. Maghanap kayo ng anumang kahina-hinalang aktibidad. Short selling, anonymous buy-ins sa pamamagitan ng third parties. Anuman. Mabilis na kumilos ang dalawa at hindi nagtagal, natuklasan nila ang mas malaking plano. May isang malaking investment firm na nakabase sa Hong Kong ang dahan-dahang bumibili ng shares ng Reyes Prime sa tuwing bumabagsak ang halaga nito dahil sa mga panloob na issue. At ang firm na yon ay may koneksyon sa isang kumpanyang pag-aari ng isang tiyuhin ni Katrina. Ang plano ay malinaw na ngayon. Sirain ang tiwala ng publiko sa pamunuan ni Rafael, pabagsakin ang halaga ng stocks, at pagkatapos ay bilhin ang kumpanya sa murang halaga. Isang hostile takeover. Ang hayop, mahinang sabi ni Attorney Mateo. Isang matalinong hayop, pagtatama ni Isabela. Ngayon, naiintindihan na niya ang kanyang kalaban. Hindi ito isang emosyonal na kerida. Ito ay isang tuso at walang awang strategist. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, nakaramdam si Isabela ng isang bagay na mas malakas pa sa galit. Respeto. Respeto sa talino ng kanyang kaaway. At kasabay nito, isang mas matinding determinasyon na talunin ito. Habang pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang para kontrahin ang takeover, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isa sa mga staff ni Attorney Mateo. Humihingal at may dalang isang selyadong sobre. Attorney, ma'am, galing po ito sa Securities and Exchange Commission. Urgent daw po. Kinuha ni Attorney Mateo ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na pinunit ito. Habang binabasa niya ang laman, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tumingala siya. Ang kanyang mga matay puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Ma'am President, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. May masamang balita. Ano yon, Teo? Tanong ni Isabela, kinakabahan. Si Katrina, nag-file siya ng isang whistleblower report sa SEC. Kaninang umaga lang, nag-submit siya ng mga dokumento, mga peking dokumento, na nagsasabing may isang secret majority shareholder na nagmamanipula sa kumpanya at nagtatago ng yaman. Huminga ng malalim si Attorney Mateo bago sabihin ang huling mga salita. At ang lahat ng ebidensyang isinumite niya ay nakaturo sa iyo. Ang pagpapahiyang dinanas ni Rafael sa boardroom ay isang sugat na hindi gumagaling. Sa kanyang pag-uwi, ang bawat tingin ng mga empleyado, mula sa security guard hanggang sa mga executive, ay tila isang matalim na panghuhusga. Ang dating paggalang ay napalitan ng awa at tsismis. Siya si Rafael Alcaraz, ang arkitekto ng tagumpay ng Reyes Prime, ay itinapon palabas ng sarili niyang palasyo na parang isang basahan. Pagdating niya sa mansyon, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Katrina na nakaupo sa sala, naghihintay. Ang mukha nito'y puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, ang lahat ng galit niya sa mundo ay tila nagkaroon ng isang kanlungan. Anong nangyari, mahal? Malambing na tanong ni Katrina, tumakbo para salubungin siya. Tinanggalan nila ako ng lahat, Kat. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag. Sinuspinde. Pinagbintangan na nagnanakaw sa sarili kong kumpanya. It was a setup. Isang malaking bitag. Niyakap siya ni Katrina ng mahigpit. Sino? Sino ang may gawa nito? Sino pa ba? Sigaw ni Rafael, humiwalay sa yakap. Si Isabela. Ginamit niya ang mga koneksyon ng pamilya niya. Ang mga matatandang aso ng kanyang ama. Sila ang may pakana nito para makuha ang lahat sa akin. Hinayaan ni Katrina na ilabas ni Rafael ang lahat ng kanyang galit. Tumatango siya sa bawat salita. Ang kanyang mga matay nagpapakita ng simpatiya. Ngunit sa likod ng mga matang yon, isang malamig na kalkulasyon ang nagaganap. Magaling.
Mas magaling pa sa inaasahan ko. Hayaan mong ang galit mo ang maging tanikala mo, Rafael. Nang medyo huminahon na si Rafael, nagsalita si Katrina. Ang boses niya'y puno ng determinasyon. Hindi tayo pwedeng magpadala sa galit, mahal. Kailangan nating lumaban. Kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila. Umupo sila. Sa loob ng sumunod na oras, ipinakita ni Katrina ang kanyang galing bilang isang strategist. Naglatag siya ng isang plano na sa pandinig ni Rafael ay perpekto. Ang target nila ay ang pera. Rafael, paliwanag ni Katrina. Gusto nilang palabasin na ikaw ang nagnakaw para ma-freeze ang lahat ng assets mo at makuha nila ang kontrol. Ang kailangan nating gawin ay unahan sila. Ilipat natin ang lahat ng natitira nating yaman sa isang account na hindi nila kayang galawin. Isang offshore account na ligtas. Ang ideya ay nagustuhan ni Rafael. Paano natin gagawin yon? Naka-freeze na ang lahat ng accounts ko. Hindi lahat, sabi ni Katrina. May kinuha siyang folder mula sa kanyang bag. Ang mga investment mo sa mga shell corporation na yon. Ang Azure, Mindanao Logistics. Technically, hindi pa nila alam ang tungkol dyan. Pwede pa nating ilipat ang pondo mula doon. Ipinakita niya kay Rafael ang isang serye ng mga dokumento, mga transfer forms, deeds of assignment, special power of attorney. Ito ang paraan. Pipirmahan mo lang ang mga ito. Ako na ang bahalang mag-asikaso ng lahat sa pamamagitan ng mga kontak ko sa ibang bansa. Sa loob ng 24 na oras, ang pera natin ay magiging ligtas. At kapag ligtas na, magagamit natin yon para kumuha ng pinakamagaling na abogado at labanan sila. Ang plano ay tila makatuwiran. Sa isip ni Rafael na puno ng gulo at pagnanais na makaganti, hindi na niya binasa ng mabuti ang mga maliliit na letra sa kontrata. Ang nakita lang niya ay isang solusyon, isang paraan para makabawi kay Isabela. Ang nakita lang niya ay si Katrina, ang kanyang matalino at tapat na kakampi. Kinuha niya ang ballpen at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang bawat pahina. Ang bawat pirma niya ay tila isang hakbang palapit sa kanyang paghihiganti. Hindi niya alam na ang bawat pirma niya ay isang hakbang palapit sa kanyang sariling hukay. Salamat, Kat, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Lagi akong nandito para sa iyo, mahal, sagot ni Katrina. Hinalikan siya sa pisngi habang maingat na inililigpit ang mga dokumento. Nang gabing iyon, habang si Rafael ay naliligo, kinuha ni Katrina ang kanyang burner phone at lumabas muli sa hardin. Nagdial siya sa pamilyar na numero. Tapos na, sabi niya sa kausap. Ang boses niya'y malamig at matagumpay. Pumirma na siya. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Oo, lahat, pagpapatuloy ni Katrina. Ang mga dokumento ay hindi lang para sa pag-transfer ng pondo. Ang isa sa mga yan ay isang legal na affidavit, kung saan inaamin niya ang lahat ng financial transactions, isang confession. At ang pinakamaganda sa lahat, ang huling dokumentong pinirmahan niya ay ang paglilipat ng lahat ng sisi at responsibilidad sa isang silent partner na siyang utak daw ng lahat. Isang ngiting demonyo ang sumilay sa mga labi ni Katrina sa ilalim ng dilim. Handa na ang huling yugto. Ihanda mo na ang pag-atake sa media. Bumalik siya sa loob ng mansyon. Naabutan si Rafael na tapos ng maligo. Niyakap niya ito mula sa likod. Everything will be okay, mahal. Trust me. Bulong niya. Naniwala si Rafael. Sa bisig ng babaeng siyang unti-unting sumisira sa kanya, nakaramdam siya ng kaligtasan. Ang unang pagsabog ay hindi nangyari sa boardroom o sa stock market. Nangyari ito sa lahat ng screen sa buong bansa. Nakatayo si Isabela sa harap ng isang pader ng mga monitor sa lihim na opisina. Bawat isa'y nakatutok sa iba't ibang news channel. At sa bawat channel, iisa ang kwento. Iisa ang mukha. Isang malabong litrato niya, nakuha marahil sa isang lumang magazine, ginawang itim at puti,
para magmukhang masama at misteryoso. Breaking news! Sino ang misteryosong Reyna sa likod ng RPH scandal? Sigaw ng headline sa isang channel. Exclusive, mga dokumentong isinumite ng isang whistleblower, isinisiwalat ang malawakang financial manipulation sa loob ng Reyes Prime Holdings na kinasasangkutan ng isang secret majority shareholder. Sabi naman ng isa pa, napanood niya kung paano ginamit ni Katrina ang media bilang sandata. Lumabas ito sa isang press conference, hindi bilang isang kirida, kundi bilang isang nag-aalalang empleyado, isang matapang na tagapagtanggol ng kumpanya. Umiiyak ito habang sinasabing natuklasan niya ang isang mas malaking anomalya at tungkulin niyang ilabas ang katotohanan. Ang mga dokumentong pinirmahan ni Rafael, ang kanyang confession, ay ipinakita bilang ebidensya na may isang mas mataas na tao sa likod niya. Ang bawat salita ni Katrina ay isang patalim na tumatagos sa puso ng publiko at ang lason ay mabilis na kumalat. Sa loob ng ilang oras, ang pangalan ng Reyes Prime Holdings na dating simbolo ng integridad at tagumpay ay naging kasing kahulugan ng pandaraya at ang stock market ay tumugon ng walang awa. Sa isa sa mga monitor, nakita ni Isabela ang presyo ng kanilang stock na bumabagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Pula. Lahat ay pula. Bilyon-bilyong piso ang nawawala sa bawat minuto. Ang bigat ng sitwasyon ay ramdam na ramdam sa loob ng lihim na opisina. Ang dating puno ng pag-asa at determinasyon na silid ay ngayon nababalot ng tensyon at pag-aalala. Ma'am President, we need to issue a statement. We need to fight back, sabi ni Mr. Jimenez, isa sa mga mas batang miyembro ng board na kasama sa kanyang inner circle. Ngunit sa boses nito, mayroon ng bahid ng pagdududa. Anong statement ang ilalabas natin, Mr. Jimenez? Kalmadong tanong ni Isabela kahit pa ang loob niya'y kinukuyom. Na ang secret shareholder na tinutukoy nila ay ako? Na ako, na nagtatago sa loob ng 10 taon, ay bigla na lang lumitaw para sabihing inosente ako? Sino ang maniniwala sa akin? With all due respect, ma'am, giit ng lalaki, dahil sa pagtatago ninyo, mas madali para sa kanila na gumawa ng kwento. We are fighting a ghost that they created because you chose to be a ghost. Sumusobra ka na, Jimenez, saway ni Attorney Mateo. Hindi, Teo. Hayaan mo siya, sabi ni Isabela, itinaas ang kanyang kamay. Naiintindihan ko ang punto mo, Mr. Jimenez, pero ang paglabas ko ngayon ay magpapatunay lang sa kanilang mga aligasyon. Iisipin nilang lumabas lang ako dahil nabisto na ako. Umiling si Mr. Jimenez. Ang kanyang mukha'y puno ng pagkadismaya. Hindi na siya nagsalita, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salita. Ang tiwala ay nagsisimula ng masira. Ang kanyang mga alyado ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Nang matapos ang pagpupulong, tanging si Attorney Mateo na lang ang naiwan sa tabi niya. Ang matandang abogado ay mukhang mas tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang araw. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am President, sabi nito. Malalagpasan din po natin to. Kilala ko ang ama ninyo. Hindi siya kailanman sumuko. Ang mga salita sanang yon ay dapat magbigay ng lakas, ngunit sa halip, mas lalo lang nitong pinabigat ang pasan ni Isabela. Lumapit siya sa bintanang salamin, kung saan tanaw niya ang buong syudad. Ang syudad na minsan ay tila na sa kanyang mga palad. Ngayon ay tila isang halimaw na handa siyang lamunin. Ipinangako ko sa'yo, Itay, sabi niya sa kanyang isip, habang tinititigan ang refleksyon ng kanyang pagod na mukha. Ipinangako kong poprotektahan ko ang legasiya mo. Pero paano? Paano ko ito lalabanan kung ang sarili kong pagkatao, ang sarili kong pangalan, ang ginagamit nilang sandata laban sa akin? Sa unang pagkakataon,
Naramdaman niya ang tunay na pag-iisa. Mas matindi pa sa gabing itinaboy siya ni Rafael. Dahil noon, may galit at determinasyon siyang pinanghahawakan. Ngayon, ang kaharap niya ay isang pader na tila imposibleng tibagin. Ang kalaban niya ay hindi lang si Katrina. Kalaban niya ang opinyon ng publiko, ang pagdududa ng kanyang mga kasamahan, ang sistema ng batas na binabaluktot laban sa kanya. Naramdaman niya ang pagod, isang malalim na pagod na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Para siyang isang manlalangoy na sinubukang tawirin ang karagatan, ngunit sa kalagitnaan ay wala nang makitang dalampasigan sa unahan o sa likuran. Tanging ang malawak at malalim na tubig na nagbabantang hilahin siya pababa. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang assistant ni Attorney Mateo. Ang mukha'y seryoso at may dalang isang opisyal na dokumento. Attorney, Ma'am, sabi ng babae. Iniabot ang sobre kay Attorney Mateo. Dumating po ito galing sa korte. Isang subpina. Binuksan ni Attorney Mateo ang sobre. Habang binabasa niya ang laman, ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang muka ay tuluyang naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon kay Isabela, ang mga matay puno ng bigat. Ma'am Isabela, sabi niya, ang pagtawag sa kanyang unang pangalan ay isang senyales na hindi na ito usapin ng kumpanya, kundi isang bagay na mas personal at mas mapanganib. Inabot niya ang papel kay Isabela. Ang mga kamay ni Isabela ay bahagyang nanginginig habang hawak ito. Nakita niya ang selyo ng korte, ang mga legal na salita na hindi niya lubos na maintindihan, ngunit isang pangungusap ang malinaw na malinaw. You are hereby summoned to appear for a preliminary investigation regarding the complaint of large-scale fraud and economic sabotage. Ito na, ang bitag ni Katrina ay tuluyan ng sumara. Ang lahat ng pinto ay sarado na. Ang lahat ng daan ay tila patungo sa isang direksyon, sa kanyang pagbagsak. Hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan. Binitawan niya ang papel. Dahan-dahan itong lumipad pababa, sumasayaw sa hangin, bago tuluyang bumagsak sa sahig. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang high-tech na command center, sa tuktok ng syudad, naramdaman ni Isabela Reyes na nawala na sa kanya ang lahat. Ang gabi bago ang nakatakdang pagpupulong ng mga stockholder, isang pagpupulong na tiyak na magreresulta sa isang hostile takeover, ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Isabela. Ang lihim na opisina, na dati sentro ng kanyang kapangyarihan, ay tila naging kanyang kulungan. Wala nang mga tawag, wala nang mga plano, tanging ang nakakabinging katahimikan ng papalapit na pagkatalo. Si Attorney Mateo ay naroon pa rin, tumangging iwanan siya. Ngunit kahit ang matatag na abogado ay wala nang maibigay na payo. Ang legal na pader na itinayo ni Katrina ay halos perpekto. Siguro, tama sila, mahinang sabi ni Isabela, nakatingin sa kawalan. Siguro nga'y nagkamali ako sa pagtatago. Siguro, ito na talaga ang kabayaran. Huwag po kayo magagdiya, bubuk ko may magsalita ng ganyan, ma'am, sagot ni Attorney Mateo. Ngunit ang kanyang boses ay kulang na sa dati nitong sigla. Napagod na si Isabela, pagod na sa pag-iisip, pagod na sa paglaban. Tumayo siya at naglakad patungo sa isang maliit na personal na safe na nakatago sa likod ng larawan ng kanyang ama. Binuksan niya ito. Sa loob, wala itong lamang pera o alahas, kundi iilang mga personal na gamit ni Don Enrique na ipinatago niya roon. Ang paborito nitong relo, ang kanyang mga lumang diary, at iilang mga litrato. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Umupo siya sa sahig at isa-isang tiningnan ang mga laman nito. Hinahanap ang kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya ng lakas ng kanyang ama. Tiningnan niya ang mga lumang litrato, ang mga sulat. Ngunit sa bawat alaala, mas lalo lang siyang nakakaramdam ng bigat.
Pakiramdam niya'y binigo niya ang lalaking nagtiwala sa kanya. Kinuha niya ang isang bagay na palagi niyang nakikitang hawak ng kanyang ama kapag ito'y malalim na nag-iisip. Isang luma at mabigat na Montblanc fountain pen. Simple lang ang disenyo nito, ngunit alam niyang napakahalaga nito para sa kanyang ama. Pinaglaruan niya ito sa kanyang mga kamay. Inaalala kung paano ito dahan-dahang iniikot ng kanyang ama sa pagitan ng mga daliri nito. Habang ginagawa niya iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Isang maliit na pag-uga sa dulo ng pen. Inikot niya ito at sa kanyang pagtataka, ang dulong bahagi nito ay bahagyang kumalas. Hindi ito karaniwang mekanismo para sa paglalagay ng tinta. Dahil sa kuryosidad, mas hinigpitan niya ang pagpihit. Isang halos hindi maririnig na click ang kanyang narinig. At ang dulong bahagi ng pen ay tuluyan ng natanggal. Sa loob ng maliit na espasyong yon, sa halip na mekanismo ng tinta, ay may isang bagay na kumikinang. Dahan-dahan niyang itinagilid ang pen. At mula sa loob, isang napakaliit na bagay ang dumulas palabas sa kanyang palad. Isang micro USB drive. Napatingin siya kay Attorney Mateo, ang kanyang mga matay ng lalaki sa hindi makapaniwalang pagtuklas. Teo. Mabilis na lumapit ang abogado. Pareho silang nakatitig sa maliit na bagay sa kanyang palad na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Ang huling barahan ng iyong ama, bulong ni Attorney Mateo. Mabilis silang pumunta sa main computer. Si Anton ay umuwi na. Kaya si Isabela na mismo ang nagsaksak ng drive. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano ang laman nito? Ano ang huling lihim na itinago ng kanyang ama? Nang mabuksan ng drive, iisang folder lang ang laman nito. Pinangalanang, "Para sa aking Reyna." Pag-click niya rito, bumaha ang mga file. Hindi lang ito mga simpleng dokumento. Ito ang digital na kaluluwa ni Don Enrique Reyes. Isang kumpletong backup ng lahat ng kanyang mga personal na email, mga financial statement, at higit sa lahat, mga audio recording ng bawat mahalagang pag-uusap na naganap sa loob ng kanyang opisina sa loob ng huling 5 taon ng kanyang buhay. He recorded everything, bulong ni Isabela. Nag-umpisa silang magbukas ng mga file. Nandoon ang mga pag-uusap niya sa mga kasosyo sa negosyo, mga politiko, mga kaibigan. Ngunit isang audio file ang nakakuha ng kanilang pansin. Ang pangalan ng file, Mario Sandoval, huling pag-uusap. Pinindot ni Isabela ang play. Ang unang boses na narinig nila ay ang boses ng ama ni Katrina, si Mario Sandoval, puno ng pagmamakaawa. Ang boses na narinig ni Katrina sa kanyang alaala. "Enrique, parang awa mo na. Pautangin mo muna ako ulit." Ngunit ang kasunod na narinig nila ang nagpabago sa lahat, ang sagot ng kanyang ama. "Mario, hindi ito tungkol sa pera. Alam mo yan." Maririnig ang boses ni Don Enrique, kalmado ngunit may bigat. "Ang pera ng kumpanya, ginamit mo sa sugal. Sinubukan kitang tulungan. Binayaran ko ang mga utang mo nang hindi mo alam para protektahan ang pamilya mo. Ngunit bumalik ka pa rin dito. Ang hinihiling mo sa akin ngayon ay hindi tulong, kundi ang hayaan kang isira ang sarili mo at ang kumpanyang pareho nating pinaghirapan." Isang sandali ng katahimikan sa recording. "Ang pera, nawala na, Enrique," sabi ni Mario. Ang boses ay basag na. "Ang pera mula sa Hong Kong investors. Natalo ko lahat. Patay ako. Patay ang pamilya ko." "Hindi ko hahayaang mangyari iyan," sagot ni Don Enrique. "Ako ang haharap sa mga investor. Aakuhin ko ang pagkalugi. Sasabihin kong ito ay isang masamang investment ng kumpanya. Ngunit kapalit nito, Mario, kailangan mong umalis. Magpakalayo-layo ka at magbagong buhay. Ibibigay ko sa iyo ang sapat para makapagsimula kayo ng pamilya mo sa ibang bansa. Ngunit hindi ka na pwedeng bumalik dito. Para na rin ito sa proteksyon mo." Pinatay ni Isabela ang recording. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa kanina.
Ang katotohanan ay lumabas na. Hindi sinira ni Don Enrique ang pamilya Sandoval. Sinubukan niya itong iligtas. Inako niya ang kasalanan para protektahan ang pangalan ng kanyang kaibigan at ang kinabukasan ng pamilya nito. Isang katotohanang hindi kailanman nalaman ni Katrina. Isang katotohanang binaluktot ng sakit at ng panahon. Tumingala si Isabela mula sa monitor. Ang kanyang mga matay hindi na puno ng kawalan ng pag-asa. Napalitan ito ng isang liwanag na mas matindi pa kaysa dati. Ang liwanag ng katotohanan. Tumingin siya kay Attorney Mateo. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang reyna na muling natagpuan ang kanyang korona. Attorney Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may bakal sa ilalim nito. Ihanda mo ang projector para sa stockholders meeting bukas. Ano po ang plano ninyo, ma'am? Hindi na tayo lalaban sa dilim, sagot ni Isabela habang kinokopya ang lahat ng files sa isang secure na server. Bukas, ipapakita natin sa kanila ang liwanag. Ang Grand Ballroom ng Reyes Prime Tower na ginawang venue para sa annual stockholders meeting ay puno ng mga taong nakasuot ng itim na suit at ng mabigat na tensyon. Sa entablado, nakaupo ang mga natitirang miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay gusot sa pag-aalala. Sa tabi nila, sa isang espesyal na upuan, ay si Katrina Sandoval, ang bituin ng umaga. Ang kanyang itsura ay mahinhin, ang kanyang damit ay konserbatibo, isang perpektong imahe ng isang nag-aalalang whistleblower. Mula sa kanyang kinauupuan, sa unahang hanay, pinanood ni Katrina ang lahat ng may lihim na ngiti. Ang bawat bulungan, ang bawat tingin ng pagdududa na ipinupukol sa entablado ay musika sa kanyang pandinig. Sa tabi niya ay si Rafael Alcaraz. Ang dating hari ay isa na lamang ngayong alalay. Ang kanyang mukha'y pinaghalong kaba at pag-asa. Umaasang ang plano ni Katrina ang magiging kanyang kaligtasan. Handa ka na ba, mahal? Bulong ni Katrina kay Rafael. This is it. After this, we will have everything. Tumango si Rafael, ang kanyang mga matay nakatutok sa pinto. Tila naghihintay sa anumang posibleng sorpresa. Ngunit sa isip niya, tapos na ang laban, mananalo sila. Ang temporary chairman, isang alyado ni Katrina, ay tumayo at pumunta sa mikropono. Ladies and gentlemen, welcome. We are gathered here today under very grave circumstances. Dahil sa mga isiniwalat na anomalya, ang unang agenda natin ay isang boto ng no confidence laban sa kasalukuyang pamunuan at ang paghalal ng isang bagong board na maglilinis sa ating kumpanya. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ito na ang kudeta. Ang huling hakbang sa plano ni Katrina. All in favor of the motion to remove the current board, please raise your hand, sabi ng chairman. Halos lahat ng kamay sa silid ay itinaas. Ang tagumpay ni Katrina ay ilang segundo na lang ang layo. Tumingin siya kay Rafael at bahagyang nangumiti. Ngunit bago pa man maihampas ng chairman ang kanyang gavel, bumukas ng malakas ang dalawang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon, at ang bulungan ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Sa bukana ng pinto, nakatayo si Isabela Reyes. Hindi siya ang Bella Alcaraz na kilala ng iilan. Hindi siya ang babaeng nakayuko at simpleng manamit. Ang babaeng nakatayo roon ay balot ng kapangyarihan. Suot niya ang isang matalim na puting pantsuit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng perpekto at ang kanyang bawat paghakbang papasok ay may bigat at layunin. Sa kanyang likuran, nakasunod si Attorney Mateo Sandoval. Dala ang isang itim na briefcase. Naglakad siya sa gitnang pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga tao ay nagtataka. Sino ang babaeng ito na may lakas ng loob, naguluhin ang pinakamahalagang pagpupulong ng taon? Natigilan si Rafael. Bella.
Bulong niya, hindi makapaniwala. Ang itsura nito, ang aura nito, ibang-iba. Si Katrina, sa kabilang banda, ay nanigas. May isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito ang babaeng itinaboy niya. Ito ay isang estranghero, isang panganib. Dire-diretsong umakyat si Isabela sa entablado. Hinarap niya ang chairman. I believe this meeting is out of order. And who are you to say that, miss? Matapang na tanong ng chairman. Bago pa man makasagot si Isabela, humakbang si Attorney Mateo. Ladies and gentlemen of the board, stockholders, mga miyembro ng media, anunsyo niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Allow me to reintroduce to all of you the true chairman of the board and the majority shareholder of Reyes Prime Holdings, my boss, Miss Isabela Reyes. Kung ang pagpasok ni Isabela ay isang bomba, ang mga salita ni Attorney Mateo ay ang pagsabog nito. Isang malakas na hiyawan ng pagkabigla ang pumuno sa silid. Tumingin si Rafael kay Katrina, naghahanap ng sagot. Ngunit ang mukha ni Katrina ay kasing putla ng suot ni Isabela. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Si Rafael ay tulala. Chairman? Majority shareholder? Hindi. Hindi maaari. Ngunit si Isabela ay hindi na nakikinig. Kinuha niya ang mikropono mula sa chairman. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatagos sa bawat sulok ng silid. Ako si Isabela Reyes at nandito ako para bawiin ang kumpanyang itinayo ng aking ama. Sa isang senyas niya, isang malaking screen sa likod ng entablado ang umilaw. Sa loob ng nagdaang mga araw, marami tayong narinig na aligasyon, mga aligasyon ng pagnanakaw at totoo ang mga iyon. Lumingon siya at tiningnan si Rafael ng diretso sa mga mata. Totoong may nagnakaw sa kumpanyang ito. Sa screen, isa-isang lumitaw ang mga dokumento mula sa USB. Ang mga bank statement ng Azure Solutions, Mindanao Logistics, Orchard Global Ventures, lahat ay may pirma ni Rafael Alcaraz. Ngunit ang pagnanakaw na ito ay hindi kagagawa ng isang secret shareholder. Ito ay kagagawa ng isang taong pinagkatiwalaan nating lahat. Pagkatapos, isang audio file ang pinatugtog. Ang boses ni Katrina mula sa kanyang mga tawag sa burner phone. Kumagat na ang malaking isda sa pain, si Alcaraz. Kontrolado ko siya. Susunod na siya na parang aso. Isang malakas na gasp ang narinig sa buong silid. Napatingin si Rafael kay Katrina, ang kanyang mukha'y puno ng pagtataksil at sakit. Katrina! Ngunit hindi pa tapos si Isabela. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pera o kapangyarihan. Mas malalim pa rito. Ito ay tungkol sa isang kasinungalingan na nag-ugat sa sakit. Tumingin siya kay Katrina at sa unang pagkakataon, may bahid ng awa sa kanyang mga mata. Miss Sandoval, alam kong naniniwala kang sinira ng aking ama ang iyong pamilya. Hayaan mong itama ko ang kasaysayan. At pinatugtog niya ang huling recording. Ang pag-uusap ni Don Enrique at Mario Sandoval. Narinig ng buong ballroom ang pagmamakaawa ng ama ni Katrina at ang mahinahong sagot ni Don Enrique. Narinig nila ang pag-amin ni Mario sa kanyang pagkakalulong sa sugal at narinig nila ang alok ni Don Enrique, ang akuin ng kasalanan para iligtas ang kaibigan. Napatayo si Katrina. Hindi! Kasinungalingan yan. Pinapatay mo ang recording. Edited yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses ng kanyang ama, puno ng pagsisisi at pasasalamat kay Don Enrique, ay umaling-awngaw sa buong silid. Ang pundasyon ng kanyang buong buhay, ang galit na nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng maraming taon, ay gumuho sa isang iglap. Napaluhod siya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga, na para bang kaya niyang pigilan ang katotohanang sumisira sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang mga pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, mga pulis na nakauniporme ang pumasok.
Lumakad sila nang may determinasyon patungo sa entablado. Nilapitan nila si Rafael na nakatayo pa ring tulala, hindi maintindihan ang nangyayari. At si Katrina na umiiyak na sa sahig. Mr. Rafael Alcaraz, Miss Katrina Sandoval, kayo ay inaaresto sa salang large-scale estafa at corporate fraud, sabi ng hepe ng mga pulis. Habang pinoposasan at ginagabayan palabas, ang mga mata ni Rafael ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya si Isabela, nakatayo sa gitna ng entablado, tahimik na nakatingin sa kanya. Ang lahat ng galit at pagkalito sa mukha ni Rafael ay napalitan ng isang simpleng tanong. Bella, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bakit? Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanya, ang lalaking naging instrumento ng mas malaking kasamaan. At sa kanyang mga mata, walang makikitang galit o tagumpay. Tanging isang malalim at nakakalunod na awa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa Reyes Prime Holdings ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga kwento ng pagbangon at bagong pamumuno. Sa ilalim ng hayag na pamumuno ni Isabela Reyes, ang tiwala ng mga investor at ng publiko ay muling nanumbalik. Mas matatag pa kaysa dati. Ang lihim na opisina sa BGC ay isa na ngayong opisyal na extension ng chairman's office. Mula roon, pinamunuan ni Isabela ang kumpanya ng may talino at integridad na minana niya sa kanyang ama. Ngunit may kasama itong tapang at pananaw na sarili niyang hinubog mula sa kanyang mga karanasan. Hindi na siya nagtatago sa anino. Ang kanyang mukha ay nasa pabalat na ng mga business magazine, hindi bilang isang misteryosong tauhan, kundi bilang isang icon ng katatagan. Isang araw, habang abala siya sa pagpirma ng mga dokumento, pumasok si Attorney Mateo sa kanyang opisina. Ma'am President, may balita na po mula sa korte. Hindi tumingala si Isabela. Ano ang hatol? Parehong guilty, sagot ng abogado. Life imprisonment para kay Katrina Sandoval, para sa economic sabotage. 20 years para kay Rafael Alcaraz, para sa fraud, walang piyansa. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Tumigil sa pagsusulat si Isabela. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Walang saya. Walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Tumango lang siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Tapos na. Ngunit may isa pang bagay na kailangan niyang tapusin. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng mansyon sa Forbes Park. Ang mansyon na naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pinakamasakit na bangungot. Matagal niya itong tinitigan. Sa halip na masamang alaala, ang nakikita na niya ngayon ay isang pagkakataon. Ilang linggo ang lumipas. Ang malaking gate ng mansyon ay muling bumukas, ngunit hindi para sa mga magagarang kotse. Bumukas ito para sa mga bata. Ang dating mansyon ni Rafael at Bella Alcaraz ay wala na. Sa lugar nito, itinayo ang Bahay Pag-asa, isang pundasyon at pansamantalang tirahan para sa mga babae at batang nakaranas ng pang-aabuso, mga taong tulad niya ay itinaboy at nawalan ng tahanan. Ang dating malawak na sala kung saan siya sinampal ng katotohanan ay isa na ngayong silid-aralan na puno ng tawanan ng mga bata. Ang dating mamahaling hardin ay isa na ngayong palaruan. At ang dating master's bedroom, ang silid na pinagsaluhan nila ni Rafael, ay isa na ngayong dormitoryo para sa mga inang nagsusumikap na muling buuin ang kanilang mga buhay. Isang hapon, habang nagbabasa ng kwento para sa mga bata, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa hardin, isang staff ang lumapit sa kanya. Ma'am Bella, may sulat po para sa inyo. Galing po sa National Penitentiary. Kinuha niya ang sulat. Alam niya kung kanino ito galing. Binuksan niya ito.
Ang sulat kamay ni Rafael ay magulo, malayo sa perpektong pagsulat ng isang CEO. Isabela, walang araw na lumilipas na hindi ko naiisip ang lahat. Ang lahat ng ginawa ko, ang lahat ng sinayang ko. Ngayon ko lang nakikita, dito sa loob ng selda, na ang yaman na ipinagmamayabang ko ay hindi pala sa akin. Ang talino na akala ko'y sarili ko lang ay hinubog ng suporta mo. Lahat ng meron ako ay dahil sa'yo. At lahat ng yon ay sinira ko dahil sa sarili kong kayabangan. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong huli na ang lahat. Pero isinulat ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Sana, kung nasaan ka man, ay masaya ka. Sana, napatawad mo na ako, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Rafael. Tinupi ni Isabela ang sulat. Hindi siya umiyak, hindi rin siya ngumiti. Dahan-ahan niya itong inilagay sa isang tabi. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ang kapatawaran ay matagal na niyang naibigay, hindi dahil karapat-dapat si Rafael, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya mula sa bigat nito. Ate Bella! Ate Bella! Ituloy niyo na po yung kwento. Sigaw ng isang maliit na batang babae na humila sa kanyang damit. Napangiti si Isabela. Isang tunay at payapang ngiti. Ang uri ng nangiti na hindi na kailangang itago sa likod ng anumang maskara. Kinuha niya ang bata at kinandong. Sige, sabi niya, habang ang ibang mga bata ay muling lumapit at pumalibot sa kanya. Saan na nga ba tayo? Oo. At ang prinsesa, na akala ng lahat ay talunan na, ay tumayo. Hindi para maghiganti, kundi para magtayo ng isang bagong kaharian. Isang kaharian na hindi gawa sa ginto, kundi gawa sa pag-asa. Habang nagpapatuloy siya sa pagkukwento, sa ilalim ng lilim ng puno, sa gitna ng tawanan ng mga bata, natagpuan ni Isabela Reyes ang kanyang tunay na yaman. Hindi ito nasa stock market o sa mga titulo ng lupa. Ito ay nasa kapayapaang dulot ng pagpapatawad, sa kaligayahang dulot ng pagtulong, at sa lakas na natagpuan niya sa kanyang sariling pagbangon. Ang reyna ay tuluyan ng nakauwi sa kanyang tunay na tahanan.